Hey, what's up mga pre? Another day at panibagong update na naman tayo dito sa Dungeon of Cross. Pag-uusapan nga natin dito guys, paano tayo makakapag-maximize ng earnings po dito sa game na to. Ano ba yung mga kailangan nating gagawin para makapag-earn tayo dito? So bago tayo magpapatuloy dyan, intro muna tayo. So guys, kung gusto mong kumita habang naglalaro sa Dungeon Cross guys, ay pwede nga natin yang gawin dito. So sa video na to, ituturo natin sa inyo guys kung paano tayo makakapag-earn step by step. Pero guys, warning lamang, maraming mga players ang naglalaro dito pero hindi nila alam kung paano ma-maximize yung mga earnings po dito sa ganitong game. Bakit nga ba guys, no? Dahil mali siguro yung mga strategies na mga ginagamit nila sa paglalaro dito sa game na to. Kaya ngayon guys, pag-uusapan natin kung paano yung mga tamang pamamaraan para ma-maximize yung mga earnings dito sa Dungeon of Cross. So ang Dungeon of Cross guys ay isang game kung saan pwede kang makakapag-earn gamit yung farming, trading, at yung kanilang events. Hindi lang ito basta laro lang guys. May real value ang mga items na nakukuha natin dito inside sa kanilang game. Kaya kung marunong ka dito guys, pwede mo itong maging extra income. So pag-uusapan na natin kung ano yung mga pamamaraan. Ang una, farming. Mag-grind ka ng Dungeon of Cross para makakuha ka ng mga rare items, materials, at saka also yung kanilang drops. So tips lang guys para makapag-earn ka sa farming, piliin po natin yung dungeon na merong higher drop of rate. And then mag-focus tayo kung ano yung items na mga rare po dito at merong higher value sa kanilang marketplace. And then guys, gamitin po natin yung tamang build ng ating mga karakter. Huwag sayangin para mas mabilis tayong makakapagpatay ng mga mobs po nila dito. So mas mabilis ka mag-farm, mas marami kang earning potential po dito. And then guys, pangalawang pamamaraan po dito ay ang kanilang trading. Pwede nga tayo ditong magbenta ng makukuha nating mga items sa kanilang marketplace. Pero ito ang sikreto guys. Huwag basta-basta magbenta. Antayin natin na tumaas ang presyo bago natin ibenta para mas malaki po yung earnings na makuha natin sa mga binibenta nating items. Sabi nga ng karamihan, buy low, sell high. Isa po yung basic na pamamaraan pero napaka-epektibo po niyan na ginagamit ng iba at karamihan sa naglalaro ng mga ganitong games. Ang pangatlo naman guys na pamamaraan ay yung kanilang events. Sumali po tayo sa mga endgame event dahil dito madalas may free rewards na makukuha tayo at mga limited items na pinamimigay ng mga developer po dito guys. At ang maganda pa dito, yung ibang mga items na makukuha natin ay pwede nating ibenta sa mas mataas na presyo sa kanilang market. Kaya wag nating palampasin ang mga nagaganap na events dito sa Dungeon of Cross. At pang-apat na mga pamamaraan po dito ay makikipag-party po tayo sa mga friends po natin sa loob ng game. Mas mabilis ang farming kapag may kasama ka at mas mataas yung chance sa mga rare drops po dito na mga items also. Sabi nga ng karamihan guys, teamwork, mas mabilis tayong makakapag-earn at makakapag-loot ng higher rare drops. Pero guys, pag-usapan naman natin dito yung mga common mistake po natin para maiwasan at hindi na natin mauulit pa. Ang mga mali na kailangan natin iwasan, yung benta agad or paper hands. Lugi tayo dyan, lalo na guys kung hindi natin titingnan yung kanilang marketplace kung magkano nga ba ang exact value ng mga binibenta nating items. Pangalawang pagkakamali natin guys ay wala po tayong mga strategy.
Kung random lang po yung mga ginagawa natin, mabagal din po yung mga earnings natin dito guys. Kung saan-saan na lang tayo pumupunta, kung ano-ano na lang yung mga ginagawa natin inside sa kanilang game. Ang pagkakamali number 3, sayang yung resources na gagamitin natin. Kung mali yung mga ina-upgrade natin dito guys, ay nababawasan yung potential na earnings natin sana kasi mahina yung ating progress dito sa kanilang game. Pero guys, kung meron tayong common mistake dito, ay meron naman tayong tips kung ano yung mga kailangan natin gawin para lumaki yung earnings or ma-maximize natin yung earnings natin dito sa Dungeon of Cross. Tip number 1, mag-focus tayo sa mga high value items. Diyan tayo mas makapag-maximize ng ating earnings. Tips number 2, kailangan guys pag-aralan natin yung market po nila. Ano nga ba yung mga bentable or nabebenta na mga higher rare items para makasabay tayo at makabili tayo sa low at sell natin sa high. And tips number 3, ito yung pinakamaganda guys, consistency is the key nga dito. Araw-araw kang maglaro, kahit konting grind lang guys, at least napapa-level up at nakakapag-loot tayo ng mga items. And then, tips number 4, sumabay tayo sa mga events. Huwag natin sayangin kasi dito mas madalas malalaki po yung mga pa-reward at mga items na rare na pwede nating ibenta sa kanilang market. Guys, ang Dungeon of Cross ay hindi lang isang laro. Pwede nga natin itong maging extra income kung marunong lang talaga tayo kung ano yung mga ginagawa natin inside the game para magkaroon tayo ng earnings, profit po dito sa game. So, kinakailangan natin dito guys yung tamang strategy, tiyaga, at consistency para hindi masayang yung ating oras na igugugol sa mga larong mga nilalaro natin. So, yun lang naman yung ating pag-uusapan for today's video guys. Kung nakatulong tong video na to, huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, at comment guys kung kayo nga ba ay naglalaro dito sa Dungeon of Cross. So, see you in the next video guys. At tandaan po natin palagi, grind smart, earn more. So, dyan na muna kayo guys. Ingat tayong lahat and bye-bye!